sa mga late at kahit po late kayo, nakakasama namin kayo sa prayer. Ano po? Isang magandang bagay po yun. At alam po ninyo, sa pagising po ng madaling araw ay matinding labanan talaga ang nangyayari para tayo po ay makapagtagumpay doon sa atin pong pakikipag-ugnayan po sa Panginoon araw-araw ng atin pong buhay. Ngayon pong umaga ay huling Sunday na ngayon ng ating pagtalakay doon sa pagsunod at pagsuko po sa Panginoon. Tama po ba ako? Ano po? Pero hindi ito yung huling linggo na huling pagsuko po natin, yung mga napag-usapan, kundi ang pagsuko po, ang pagsunod at pagsuko po sa Panginoon ay habang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, habang buhay yung kapatid. Yan. Ano po? Habang buhay po ang pagsunod at pagsuko sa atin pong Panginoon. Kaya yung iba na hindi po makatagal, ano po, ay nahinto. Ano po, okay lang huminto, pero ang pinakamahalaga ay magpatuloy pa din. Kaya, salamat po sa Panginoon. Sa aklat po ng pag-aralan po natin, ay sa aklat po ng, ng Ruth. At ito po ay, siguro po, talakay na po dito. Kasi nung mga panahon pong yun, ay nagamit ko na rin po ang aklat ng Ruth dito sa church pong ito. At makikita po natin dito na napakahalaga po ng ating tuloy-tuloy na pagsuko po natin po sa Panginoon, pagsunod at pagsuko po natin sa atin pong Panginoon. Hayaan po ninyong tayo ay makibukas sa aklat po ng Ruth, chapter 1, verse 16 to 17. Pwede pong pakibasa. Sino po ang pwedeng bumasa? Sa aklat po ng Ruth, chapter 1, verse 16 to 17, dalawang talata po. Sino pong pwedeng bumasa? Lalaki. Sabi po sa Ruth chapter 1 verse 16 to 17, pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pumunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parsanawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa." Kung lahat ay tumungo at tayo po'y manalangin ngayon pong umaga. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ngayon pong umaga sa inyo pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Nagpupuri kami at nagpapasalamat. Binigyan nyo kami ng isang umagang ito sa pagkakataon sa amin pong mga buhay upang tamasahin po namin, Panginoon, ang inyong biyaya. Sa bawat araw na kami po ay nabubuhay, napakaraming nagpapaalala po sa amin, pumupukaw sa aming damdamin upang kami ay lagi pong magpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ngayong umaga kami po ay nagkasama-sama sa iglesyang ito para po kami ay patuloy na mapagpala ng inyo pong mga salita. Akin pong dalangin, gamitin po ninyo ang akin pong buhay para sa aking mga kapatid sa lugar na ito at maging ang aking buhay naman para sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang mabigyan po ng karangalan at ang aming pag-uusapan, Panginoon, na ikaw po ang maging sentro. Walang sino man sa bawat isa po sa amin ang pwedeng magmalaki o magmataas, kundi ikaw ang dapat po naming mabigyan ng karangalan. Pulihin po kayo sa pagtalakay po namin sa kasaysayan po ng buhay po ni Ruth at ni Noemi. Maraming salamat po. Purihin kayo at pasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palagpagan po natin ang Panginoon ngayon pong umaga. Pwede po bang tumaas ang bianan? Sino po ang bianan na ang bianan na ngayong umaga? Bianan. Yan. Dalawa lang? Taas mo ang kamay. Taas ang kamay. Bianan. Isa, dalawa. Konti lang. Kaunti pa. Kaunti pa po pala kami. Ano po? Taas po ang kamay ng manugang. Manugang. Ayan. Sige po. Baba na po. Kaunti pa rin po. Pero baka yung iba po ang feeling ay binata pa at dalaga pero may asawa na. Ano po?
Dati ganun po ako ay. No, yung akin pong asawa ay ang tagal pong pinagtiisan ako. Ang pakiramdam ko'y binata pa ako pala ay may asawa na. Dalawa na ang anak ko, yung feeling ko pagkasama ko yung mga dalagay. Abay, pang mga binata po at dalagang kasama ko, parang yun ang pakiramdam ko. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko na ako'y may pamilya na. Kapatid, tanggapin mo na. Ano po, tayo ay nasa ano na po. Salamat po sa Panginoon dahil ako po ay lulo na. Ano po, meron na pong isang apo. At sa katunayan po ay wala ang akin pong asawa. Ano po, nag-aintindi po ng apo. Di ba yung sabi ko nung mga nakaraan ay, ang sabi nung mga nakasal, ano po, kahit sa Christian, born again, kahit sa Katoliko, sabi, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalay ng sino mang tao. Pero yung apo pala ay pwedeng gumawa ng pag-iwalay sa mag-asawa. Ano po, pinag-iwalay po, sabi ko, parang nasanay po ako sa akin pong asawa pag Sabado pa lamang, nagaplantsa na po ng damit para po may masuot po ako. Ngayon, kung kanino-kanino ko po naabot, kung sino po yung nao sa bahay, yun po, sila po yung napag-abutan ko. Pag wala na mapag-abutan, ay diabot ko sa sarili ko. Ano po, ganun lang talaga. Salamat po sa Panginoon. At ang ating pag-usapan po ngayon ay ang buhay po ni Ruth, ano po, at ni Noemi. Para ito sa may mga, pwede rin makirelate po dito, yung katulad ni na Ate Joy, po, malapit na. Malagay na daw doon sa buhay na tahimik. Tanungin nga natin yung mga may asawa, tahimik ba ang pamilya, ang pag-aasawa? Tahimik ba? Ano po? Sabi nila, tahimik daw. Ano kayang masasabi natin po? Tahimik naman na medyo may kaguluhan din. Ano po? At ang inapagtaka ko, kung sino pa yung asawa mo, siya yung kalaban mo. Ano po? Kung sino pa yung manugang mo, parang siya yung kasamaan mo ng loob. Pero ipinapakita po dito ngayon pong umaga dahil sa pagsuko ng buhay po ng mga taong ito sa Panginoon, nakita po nila ang pinakamakandang plano at disenyo ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Ganon din po sa buhay po natin. Ano po? Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay tinawag, tayo po ay pinili po ng Panginoon at meron pong dakilang bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Ayon po sa kwento ng aklat po ng Ruth, ang bali-imbol na tao po dito ay dalawang mag-asawa, si Elimelech, si Noemi. May dalawa silang anak, si Mahlon at saka si Quilion. Tapos si Orpa at saka si Ruth, bali-anim. Pero makikita po natin sa kwento na doon sa anim po ay dalawa na lang po ang natira. Kasi namatay po ang asawa po ni Noemi. Unang namatay po ay doon sa chapter 1, na binanggit po dito, ay unang namatay po si Elimelech. Nung mga panahon pong iyon, ang sabi ng kwento ng Biblia, ay dumaan po kasi ang nag-ahari po noon ay sa pangunguna po ng mga hukom. Parang sa panahon po din natin ngayon, habang ako'y nagabiyahe. Kasi pag magabukas ka ng Facebook, sino po nagabukas ng Facebook? Pag binuksan mo, puro buaya ang mga napapanood. Yan. At habang ako po'y nagabiyahe papuntang Duyay, dahil po, siyempre, bira rin po akong pumunta po dito. Lagi po ako sa bayan. Sa bayan naman, hindi po gaano, may mga lubak-lubak na din, ay hindi po gaano. Pero pagdating po, pagtungtong mo ng Libtangin hanggang papunta po dito, ay parang niyug-yug, parang inalog na napabusa yung iyong pong tiyan, lalo na kung matigas po yung gulong ng iyong sasakyan. Ay trambiya po yung gamit ko. Gamotor po sana ako. Ay nag-aalaala naman po ako, baka kako sa ilog po, ay ako'y malaglag ang isang paa. Ay paano po? Ay di ba sa ako? Ay naisip ko naman parang sa kawit po ako madaan at tatinan ko po yung oras. Pasado 7:00 na po ako na alis sa bahay. Kaya sabi ko parang alanganin ako kaya nag-tricycle lang po ako. At pag ko po talagang grabe po yung daan. Parang biglang naisip ko dahil ito sa mga buhaya. Naging isin na po yung mga buhaya. Kaya salamat po sa Panginoon at ngayon pong umaga, hindi po yun ang ating pong pag-usapan. Yung nasunog po yung DPWH na building ay naglabasan ng maraming buhaya. Napanood ninyo, Sa iglesyang ito sabihin mo, mga Kristiyano tayo. Kaya sabi ng ate din kanina, ay binasa ko at pinag-aralan ko nung mga nakaraang linggo. Ito pong aklat po ng Ruth, binalikan ko po. Dahil
ito po yung ginamit ko na nung Sunday sa church. At late na po nung sinabi sa akin na ako po'y matayo dito sa Duyay. Ang katotohanan po, dapat ako ay papunta po ng Mindoro sa... nakalimutan ko na kung ano po yun. Sa Occidental po. Dapat po ipapunta ako doon. Ang plano ko po ay masama kay na Pastor Kim. Tapos ako po ay magpaiwan. Papunta naman po ako ng Mindoro. At may nag-invite po sa akin doon. Yung kaibigan ko pong pastor. Kaya lang po sinabihan ako ni Ate May, sinabi daw po ni Pastor Kim, ako'y nagadalawang isip kung ako ba'y matayo po dito o hindi. Kaya lang, tinawagan po ako ng Pastor Kim. Ang sabi po niya ay, ang sabi ko sa kanya, wala bang naiwan? Lahat ba ay kasama? Ano po? Parang sa kabilang banda po, para sabi ko, iniwan yung church na walang po. Sa isip ko lang po. Pero salamat po sa Panginoon dahil ako po ay nakasama po ninyo ngayon pong umaga. At sa ating pong pagtalakay, balik po tayo sa aklat po ng Ruth. Ito po yung nabanggit ng mga panahon pong iyon ay dumaan din sa matinding kahirapan. Ano po ang bansang Israel. Kaya nagpasiya po itong si Elimelech at si Noemi na pumunta muna sa Moab. Ano po, yung Moab ay isang lugar, parang ako na nasa Duyay, pumunta muna ako doon sa Gasan. At ako po ay parang 2 dekada na po mahigit sa bayan po ng Gasan. 20 taon na kami mahigit sa bayan po ng Gasan. Mula po na nag-high school ang mga bata ay doon na po kami. At sa biyaya po ng Panginoon, naranasan po namin ang iba't ibang mga karanasan. Habang buhay po tayo ay punong-puno po tayo ng pakikipaglaban. Tulad po ng buhay po ni Ruth. At si Ruth ay makikita po nating grabe ang kanyang pagsunod at pagsuko po sa Panginoon. Kasi ito pong si Ruth, kung mapapansin po natin, magkaiba ang tao po doon sa Moab. At magkaiba naman ang tao doon sa Israel. Doon sa Israel, may kinikilala sila talaga doon na yung Diyos natin kinikilala, yung po yung kinikilalang Diyos nila. At sa Moab po ay hindi dahil nung mga panahon pong ang mga Israelite nagalakbay, ay hindi nga sila binigyan po ng pagkain doon po sa Moab. Ibig sabihin, magkaiba ang pananampalataya ng dalawang bansa pong ito. At makikita po natin dito, ito yung pinakisamahan po ni pumunta muna pansamantala dahil doon sa kahirapan itong si Elimelech at saka po si Noemi at maging ang kanya pong 2 anak. Pagkalipas po ng mga panahong nilagi po nila doon, namatay po si Elimelech, ang asawa po ni Noemi. Pag namatayan, siyempre malungkot. At makikita po natin kung nasa isang lugar ka tapos namatayan ka, malungkot po yun. Pagkalipas po ng 10 taon, ang sabi ng aklat mo ng Ruth, ay namatay din ang kanyang 2 anak. Yung panganay at saka yung bunso, si Mahlon at saka si Quilion, namatay din po yun. Pagkatapos ay naiwang ulila, sa mga anak at sa asawa. Kaya malungkot. Ang kasaysayan po ng buhay ni Noemi, sabi doon sa chapter 1, ay yung buhay po ni Noemi, kaya yung pangalang pong yun, ay nangangahulugan sa pangalang pinagpala po ng Diyos. Kaya po kung yung magkakaanak, pwede ninyong maisama yung buhay po ni kay Ruth ay ganun din po kay Noemi kasi pinalitan na sabi ni wag na ninyo akong tawagin, sabi ni Noemi, na tawagin Noemi, tawagin na lamang ninyo akong Ruth. Mara. Ang salita pong Mara ay, ano sabi? Ang salitang Mara ay sawing palad. Kung kayo kakaanak, wag ninyong lagyan ng pangalang Mara. Ito ay sawing palad. Kaya po, ang kasaysayan po, ang napakaano po nitong kasaysayang ito, napakaganda po nitong pag-aralan dahil ito po may 4 lamang na chapter at mayroon lamang verse na 81. At mayroon ditong 10, yung sabi ni Ate din kanina, kung di ako nagkakamali, 10 o 11, na yung mga lingkod po ng Panginoon dapat ay laging nagbubukas po sa atin pong mga labi, sa ating mga puso ng pagpapala, araw-araw.
makikita po sa pagbati pa lamang ni boss, yung malapit na kamag-anak po ni Elimelech ay nagbukas na ng pagpapala sa kanyang mga manggagawa. Dapat ang buhay po natin ay nagiging pagpapala, hindi po sumpa. Kaya nga, nakakalungkot po na kung Kristiyano ka, pag nadulas ka, ay nagabanggit ka ng kung anong mga pagbanggit, mga puto kutsinta na dapat sana ay hindi na po lumabas sa atin pong mga labi. Kahit mabibigat po ang napagdaanan, napakahalaga pa rin pong mag-release tayo mula sa ating pong mga labi na galing sa puso, na pagpapala na galing po sa salita po ng Panginoon. Kasi yung bawat bitawan po ng atin pong mga salita, pwedeng maganap sa atin pong buhay. Alam po ba ninyo na si Ruth, sa kanyang sa bandang huli po ng atin pong pagtatalakayan, naniniwala po ako na malaki pong bahagi natin, malaking bahagi ko, kung bakit tayo ipinili po ng Panginoon para magbigay po tayo ng magandang halimbawa para sa iba. At hindi po natin kayang gawin sa atin pong mga sarili sapagkat may mga limitasyon po. Pag tayo po'y nagalit, pag may nagalit po sa atin, parang galit na rin po tayo. Ang dami po namin karanasan ngayon. Kung naalala po ninyo nung panahon pong nasunog ang palengke, pumutok po yung pangalan ko doon. At dahil doon sa stall, parang gusto ko lang pong sa inyo, papayawan ngayon pong umaga. At ngayon po bago ang mayor, pumutok na naman po yung pangalan ko doon. Kasi isa po kami doon sa bawal nga, dahil doon sa pagpaparinta po ng yung stall sa baba. Dahil sa kami po ay wala nang mag-intindi, nakapokus sa kami doon sa taas, ay ang dami po, halos nasa 50 po yata ang kami na mga nagapaupa doon sa loob na bawal po yun. Bilang pagtanggap, dahil mali po yun, aminin yung katotohanan na tayo nagkamali, doon sa mga bagay pong yun. Inamin ko ako mismo, personal nagpunta kay Mayor na nagpaupa, ayaw ko na pong ilim dahil yun yung, kahit anong tago po natin kasi, pag mali po yun. At malabas din pa po yung katotohanan. At maging ang taas po ay, yung pong food court ay nasilip din. Na bakit daw po napaupahan? Ay sila pa po, ang mga taong munisipyo pa, ang nagbigay sa amin ng mga tao para paupahan po yung mga lugar na yun. Yung mga dapat paupahan. Sabi sa akin nung nagaintindi po, yung inspektor sa palengke, Pastor, wag na kayong magaling-langan na kuhanin yan. Dahil, yung mga pwesto na yan dyan ay marami nang nakalinya. Kaya lumakas po yung aming pong loob na kuhanin po yun. Kahit medyo mataas po yung doon renta. Kasi po ay 4 na taon na nakabinbin, at sa loob ng 4 na taon po wala pong magpakana na kumuha dahil mataas nga po yung renta po doon. Ngayon po ay pumutok yung pangalan ko, ang dami pong mga issue yung mga po doon, pero tuloy lang sa paglilingkod po sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon at ipanalangin po sama niyo sa prayer yung mga nakakasama po natin sa pananalangin ng madaling araw. Kasi kahit po yung ating samji ay isa po sa question po doon. Pero kami po ay may hawak na dokumento na 10 taon po na tayo po doon ay mananatili. At yung naka-question po ay isa siya sa pumirma. Pinakita ko sa kanya, pinag-aralan po yung batas na ginawa. Sinabi ko sa kanya, kayo po mayor ay nakapirma dyan sa papel na yan. Tapos tingnan niya, sabi niya ay baka nakatulog ako nung pinirmahan ko yan. Grabe, nakakalimot po Kaya salamat po sa Panginoon, sa biyaya po ng Panginoon. Hindi po yun ang atin pong pag-usapan, kundi ang pag-usapan po natin ay ang kasaysayan po ng buhay po ni Ruth at ni Noemi at ang kanya pong mga anak. Ito po yung nangyari, masaklap. Sa kwento po ng chapter 1 ay masaklap po ang naging bahagi ng pamilya pong ito. Sila na may mga takot po sa Panginoon ay nakaranas din ng iba't ibang mga karanasan. Parang nabalik, alaala ko sa akin, yung kasaysayan po ng buhay po ni Job. Di ba meron siyang 11,000 na mga alagang hayop, meron siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. At ang natira sa kanya ay ang kanyang kaisa-isang asawa. At ang sabi, namatay po lahat yun, lahat ng mga hayop, dinaanan po ng salot. Kaya prayer din natin sa Panginoon. Ngayon po naman ay naglipana na naman ang napakarami pong mga kwento-kwento. Sagasan po ay merong mga 100 ulo ng baboy, may mga 50 sa kulungan, nagkamatay po.
ipanalangin po natin ang ating pong lalawigan ng Marinduque. Na patuloy pong masugpo na po ito pong mga kwento. Nung mga panahon pong yun ay may mga kahirapan na rin pong nangyayari. At sa panahon po natin ay may mga kahirapan pa rin nangyayari. Pero hindi po dapat maging hadlang ang mga kahirapang ito, anuman po yung mga pinagdaraanan, upang tayo ay magpasiya na sumunod po sa atin pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, sabi po dito, ang pagsunod at pagsuko ay patungo sa tagumpay. Sabi mo sa iyong katabi, patungo tayo sa tagumpay. Huwag kang matakot. Patungo tayo sa tagumpay, huwag po tayong matakot. Kasi pansamantala lamang lahat naman ang atin pong yung ating paglagi sa mundo pong ito. Ang sabi niyo, babang nabuli-buli ko kahapon, sumpayin yung aking, yung araw ng aking kapanganakan. Nasabi niya dahil doon sa kanyang ilang araw na wala po silang imikan nung pagdalaw ng kanyang mga kaibigan dahil doon sa kalunos-lunos po nangyari kay Job. Namatay yung kanyang, yung kanyang lahat ng alagang hayop. 11,500 na ubos lahat yun. At yung kwento ng 10 anak, namatay lahat po yun. Yung kanyang asawa na natitira. At ang sabi pa niya, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Ano sagot ni Job? Bakit ka ginawa lambang at tanggapin mo sa Panginoon at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin nagkasala si Job kahit sa kanyang mga salita. Mga kapatid sa Panginoon, magandang manahan sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ngayong umaga ay mayroong 3 o 4 na puntos. Una, pasiya ng paninindigan po ay napakahalaga. Una, pasiya ng paninindigan. Padalwa, pagakbang sa pinasiyahan. Pagtatlo, natatanaw na pag-asa. At pang-apat po, maging mabuting halimbawa. Ang sabi ng aklat po ng Ruth, tingnan po natin, doon sa pasiya ng paninindigan, sa chapter 1, verse 16 to 17, ang sabi dito, tumugon si Ruth, huwag na ninyong ilinging, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. Doon ako ililibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol. Kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Mga kapatid sa Panginoon, pasiya ng paninindigan. Napakahalaga ng pasiya po ng paninindigan. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay nagpasiya na. Hindi na ako, gusto ko na talagang maglingkod. Sa Panginoon, ayaw ko nang daanan pa yung mga ganitong buhay. Mga kapatid sa Panginoon, mayroon tayong dapat gawin. At ito po yung mapapansin po natin sa kwento, na habang sila ay, nang nabalitaan po nila doon sa chapter 1, na maganda ang ani, sa lupain po ng Uda sa Israel, ay nagplano pong umuwi ang 3 ito. Si Orpa, si Ruth, at saka ang una pong nagpasiya nito ay si Noemi. At nagpasiya dahil dahil doon sa kanila pong sitwasyon na pinagdaraanan, mahirap. Kung pansinin po natin, habang naisip po natin, halos lahat naman po tayo dito nakaranas siguro ng mga pinagdaanan po ng mahirap na pamumuhay. At matindi ito. May mahirap pa kaya, sa pinagdaanan po ni Ruth at ni Noemi. Yung mamumulot ka ng uway ng sibada. Habang nagagapas ay mamumulot ka para may makain kayong mag-ina. Yung iyong biyanan, ikaw na manugang. Grabe yung kanya pong dedikasyon sa pagsunod po sa Panginoon. Hindi nagiging hadlang ang kahirapan para magpatuloy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Yun yung magandang halimbawang pinakita po ni Ruth para po hindi niya maiwanan ang kanyang magulang. Ang ang pinakamaganda, sabi dito, sa kanya pong mga talata sa Biblia, sabi dito, tingnan po natin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong ilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paruroon. Kung saan siya pumunta, doon ako pupunta. Kaya nga puntahan po. Kaya nga doon sa bandang una po ng talata, ay hinalkan po ni
ni Noemi, ito pong dalawang manugang po niya bilang pamamaalam. At ang sabi niyo, muna kayo sa inyong sariling bayan, mag-asawa na kayo doon. Ano po? At ang hirap kamo nung ginawa po ni Ruth, ano po? Nung una parang magkasama yung dalawang manugang, ano po, na nangako na hindi po iiwan. Hindi iiwan ang kanilang abianan. Pero sa bandang ulo, siguro naisip ni Orpa, tika, bata-bata pa naman ako. Pwede pa akong mag-asawa. Pwede pa akong makapamili. Kaya nagpasya. Pero wala po yun sa Bible. Ano lang ko yun, kata-kata ko lang. Ano po? Maaari pong, sa aking kaisipan, maaari pong, yun ay naisip ni Orpa na, tika, bata pa nga naman ako. Mapunta ako doon sa isang lugar na paninibagong pakikisama po doon sa mga tao. Hindi mo alam. Ay mantalang, pwede ka namang umuwi doon sa iyong sariling bayan. Ano po? At makipamayanan ka doon sa iyong sariling pamilya. At kapag ka nasa sariling pamilya, maganda po ang galawan. Sino pong naniniwala doon? Ano po? Kahit sa pagtulog, pag nasa sariling pamilya ka, maganda ang pagtulog. Pero pag nasa ibang lugar ka, sabi sa akin ni Brother Ber po nung nakaraan, Pastor, wag muna tayong umuwi sa Gasan, kami po nasa Santa Cruz. Ay hindi ko naman po nasiraan si Brother Ber. Ano po? Pero parang hindi ako makatulog doon po sa lugar kasi ang daming lawa. Ay sanay po akong pag may lawa, napansin po ninyo dati noon. Pag may mga lawa dyan, ako, nagasungkit po ako ng mga lawa. Ano po? Ay hindi ako makatulog dahil parang amoy umok. Taas ang daming lawa. At taas naisip ko ba, ang dami pong, pasensya na po kayo ha. Pero talagang ayaw ko ng maraming sukal-sukal. Kahit sa bahay, maraming sukal-sukal din eh. Ako po'y parang ayaw ng ganun. Parang naisip ko po, baka ako'y naiimbing at tulog at balutan po ako ng puo. Kasi po, ang daming kwarto. Ano po doon sa silong ng bayan, dami pong kwarto. Sabi ko, bro, palinisan mo ito at wasakin mo na lahat yung mga dito at ano. Hindi ko po siya sinama para makwento ko po yung gusto kong sabihin. Baka nanood. Ano po? Asama ko po sana. Kaya lang naisip ko, pag nagkwento ako, masasaktan po yun. Ano po? Ay, di ganun po. Hindi ako makatulog. Pero araw naman po yun. Kaya, ako ay inubos ko na lamang po yung aking pong pamamahinga sa panonood po ng, sa panonood ng cellphone. At, ba't doon ba ako napunta sa lawa? Ano po? Nakita ko po doon na, mahalaga po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Naman yung ating pong mga pinagdaraanan, mahalaga po na hindi yun makakapagpahinto sa atin para tayo ay patuloy pong maglingkod sa atin pong Panginoon. Itong si Noemi, ganun po yung kanya pong ginawa. Ang tindi ng kanyang pasya, ng paninindigan. Mapunta ka sa isang bayan, panibagong pakikisama sa mga tao, at magkaiba pa, kung mapapansin, pero nakita ko po, ang ganda rin ng naging bahagi, sa bandang uli po, matatalakay po natin, hindi naman magiging mabuting tao. Si Noemi. Si Ruth, kung walang Noemi. Lahat ay may mga kinasangkapan po ang Diyos. Kung bakit tayo ay nandito ngayon pong umaga, may kinasangkapan din po ang Diyos sa buhay ko at sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At nawa, gamitin po tayo ng Panginoon, sino mang mga tao na ibigay po sa atin po ng Diyos. Ang tindi po nito, yung paninindigan ni Ruth. Ang sabi doon sa mga kadugsong, tingnan po natin. Sabi dito, kung saan ka tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Wow! Grabe. Ibig sabihin man yung daanan sa paglilingkod, nakahanda na po si Noemi. Kaya yung mga naganais pong sumunod, at maglingkod sa Panginoon, daranas po ng mga pag-uusig. At ang sabi dun ay, pasanan yung kanyang cross at sumunod po sa Panginoon. Araw-araw po, yung atin pong buhay bilang mananampalataya ay nakikipaglaban. Kaya nga nakakalungkot yung sabi sa mga huling araw, mababatbat na mga kahirapan yung mga huling araw. Ang tao ay magiging sakim sa kapangyarihan at ang kaaway ng tao ay ang kanya mismong kasambahay. Sabihin mo, wag na wag mangyari sa atin. Ang kaaway ng tao ay ang kanya mismong kasambahay. Maaring yun, kaya nabanggit sa talata po sa Biblia, na ang kaaway mismo ng tao ay ang kanyang kasambahay, yun yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Pero yung mga taong, habang pinagbubulay-bulayan ko ito kanina, at nung mga nakaraang araw,
maganda din pala para magkasundo lagi ang magbianan at manugang, laging nag-ausap. Si Ruth po at saka si Noemi, laging nag-ausap. Ano po, walang nakikitang butas kundi may pagtutulungan sila. Kahit pag pinag-aralan po natin ito, kahit si Ruth, ang sabi sa kanya ni Noemi ay, hindi na ako makakapag-asawa pa at makakapanganak, ang sabi ng kanyang mga talata sa Biblia, para kung mag-asawa man ako ngayong gabi at magkaanak, maaantay ba ninyo na sila'y lumaki? Di ba? Hindi na. Ano po, kaya ang payo niya ay umiwalay na. Si Orpa at saka si Ruth sa kanya at mag-asawa. Pero dahil sa isang matibay na paninindigan, kung sino ang iyong Diyos, yun din yung aking magiging Diyos. Huwag nawang mangyari na dumating yung, bakit baga naman nagka-bianan pa ako ng born again? O bakit pa ako nagka-manugang ng, walang takot sa Diyos? Mga kapatid sa Panginoon, may pinakamagandang plano ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kahit hindi mananampalataya yan. Alam po ninyo, ang buhay po ang lahi po ni Ruth ay wala naman talagang takot sa Diyos. Pero dahil siguro nag-iwan ng isang kakaibang pagsunod, ang buhay po ni Ruth, kakaibang pagsuko ng buhay ni Noemi sa Diyos, kung bakit mayroong Ruth ngayon pong umaga. Kung bakit mayroong magandang samahan. Habang nabulay-bulay ko, dapat pala madalas ding nag-ausap yung pong mga manugang sa bianan. Kasi nung nakapiling ko po ng maikling sandali yung aking pong bianan, pinamili po kung sino yung mahal niyang mga manugang. Ay dahil ako ang nandun, ay ako ang tinuro, ay sabagay malapit na po namang bawian po ng buhay. Kaya siguro maganda din po, kung hindi madalas nakakapag-usap, dapat ay gumagawa po ng ng pamamaraan, yung mga nanay, lalo na po kung ikaw ay Kristiyano, yung mga manugang, kung ikaw ay Kristiyano, gumawa ka ng paraan para maabot mo din yung iyong bianan. Kung yung bianan naman, gumawa ka din ng paraan para maabot mo ang iyong manugang. Mag-abutan kayo. Pero mas magandang mag-abutan kung may aabot. Kasi mag-abutan kayo kung mag-abutan kayo at wala kang aabot, ay parang hindi naman maganda. Dapat merong aabot. Sabihin mo, abutin mo. Mga kapatid sa Panginoon, antindi po ng nito. Antindi po ng kasaysayan ng buhay po ni Ruth. Sabi dito, kung saan kayo mamatay, doon din ako mamamatay. Doon ako ililibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol, kung tulutan kong magkalayo tayo. Maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Ayan. Ngayon po ay parang nabalita ko ay merong si Ate Joy ngayon December ba ang inyong kasal? December? Yan. Si Kuya ay meron ka ng bagong bianan. Ito ay hindi aksidente natin pinag-usapan. Hindi ko na malalam nandito ka. Abutin mo si bianan at abutin ka naman ni bianan mo. Kaya ganun yun. Ganun din si ate, kasi kapag tinanggap mo yung asawa mo, yung lahat sa pamilya niya, tanggapin mo, ganun yun. Bakit ba ako mapunta? Para ako kasalita. Napakahalaga po na yung pagkadisenyo ng Diyos sa atin ay gamitin natin yung lahat ng pagkakataon. Na maabot natin ang isa't isa dahil yun po yung desisyon po, yung pinakamagandang plano po ng Panginoon sa atin pong buhay. Una po, matindi ang pasya, ng paninindigan nitong si, Ruth, na kahit anong mangyari, sabi ko yung hirap ng kalagayan nung mga panahon po na yun. Isipin mo, galing ka sa isang masaganang buhay, masakit po yun. Kasi sabi ng salita po ng Panginoon, si Noemi at saka si Elimelech ay nakakariwasa sa buhay nung pumunta po sila doon sa Moab. At binalik sila ng Panginoon na walang-wala. Ibig sabihin, hirap na hirap. Pero salamat sa kahirapan po dahil ito naman, yung nagdala, na magkaroon ng magiging katuwang
itong si Ruth, itong si Noemi, na naging katuwang sa kahirapan ng buhay dahil nilagay ng Panginoon sa kanya, si Ruth. At makikita po natin dito sa chapter 2 na nagpaalam po itong si Ruth. Ang ganda ng kanila, kaya sabi ko kanina, habang nagabulay-bulay ako, maganda pala laging nag-uusap. Yung magmanugang sabianan. Kasi, tingnan po natin, ang sabi po dito, pasya ng paninindigan. Padalwa, pagakbang sa pinanindigan po. Sa Ruth chapter 2, verse 2, tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng kanya pong mga salita. Yan. Pasiya ng, pagakbang sa pinasiyahan, yung padalwa. Sabi dito, sa umpisahan po natin, chapter 2, verse 1, si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalan ay Boaz. Mayaman nito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uway na maiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Noemi, ikaw ang bahala, anak. Sabi dito, verse 3, kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uway. Kasunod ng mga gumagapas, ang napuntahan niya ay ang bukid po ni Boaz. Ito'y malapit na kamag-anak po doon sa mga hindi pa nakakatungay po ng kasaysayang ito. Ito ay malapit na kamag-anak po ni Elimelech. May kahirapan na ba tayong pinagdaanan katulad ng kahirapan na pinagdaanan po ng buhay po ni Ruth at ng buhay po ni Noemi? Sipin po ninyo namumulot ng mga yung ating pong mga naranasan ngayon, baka po yun. Tapos kilala ka pa. Doon sa lugar mo kilala ka na ikaw ay marangya po yung buhay. Ang sabi ng kanyang ay nakakariwasa. Ibig sabihin ay medyo angat yung kabuhayan po nila. Pero pinahintulutan ng Panginoon, kaya sabi ng ating pong unang napag-aralan, wag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin na ninyo akong Mara, sapagkat binigyan ako ng matinding kasawian ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, wag nawang maging hadlang. Doon sa mga paglilingkod po natin po sa Panginoon, meron pong mga ilan, na ngayon may isa po akong inatrabaho ngayon, na talaga pong dating ang init sa Panginoon, dating ang ministeryo ay kilalang-kilala po, pero dahil may mga, balakid sa paglilingkod, mga dapat lampasan ay pansamantala munang uminto dahil dun sa mga ilang karanasan, iba't ibang mga karanasan na kung saan ay nakapagpahinto, mga kapatid sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng atin pong pagdulog at pananalangin po sa Panginoon. Tayong mga nanalangin po sa Panginoon ay ang laki pong susi, ang laki pong ang laki nating bahagi sa iglesia upang tayo ay makapagtagumpay. Kasi hindi lamang po sa iglesia natin, sa iba't ibang iglesia, marami pong mga karanasan na pinagdaraanan. Yung iba po sa ministeryo ng paglilingkod, maganda po nagpasimula, habang naglilingkod may mga iba't iba pong mga pinagdaraanan. At ang isang nakakalungkot, ay yung pong hindi na makapagpatuloy dahil po doon sa mga nangyayari. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nawang mangyari na kahit tayo dumating po o dumaan sa mga kahirapan o anumang mga pinagdaraanan po sa ating pong buhay, huwag nawang mangyari na tayo yuminto. Magpatuloy po tayo na ibigay natin o sumunod tayo at isuko natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, ang ginawa po ni Ruth, ay isang desisyon, pagakbang doon sa pinasimulan po niyang paninindigan po sa Panginoon. Kahit mahirap po ang magsimot, ng mga uway, sipin mo po yun, ang simutin mo ay parang katulad nung kay Lazaro. Magasimot ka lamang nung mga mumong nalaglag sa pagnangkainan. Ganun po yung nagawa po ni Ruth. Magasimot siya ng mga nalaglag, na mga uway doon sa paggapas. At salamat na lamang po, hindi pinahintulutan po ng Panginoon sapagkat napakahalaga po, na ang atin pong pagsunod at pagsuko pa sa Panginoon ay patungo po sa
tagumpay. No po, kasi pansamantala lang naman yung ating pong buhay ay ang ating tunay na tirahan ay doon sa langit. Ano po, kaya po kung may mga kahirapan lang, may mga kahirapan po, kung tayo nakakilala sa Panginoon ang kalagitnaan ng ating pong buhay, ano po, kaunting panahon na lamang. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, sabi ko, dapat pala, sabi ko nga sa devotion po kaninang umaga kasi yung pong mga matay, wala, yung prayer, hindi nakadalo. Yung magasalita, hindi rin nakadalo. Magkapatid po yun, ay nagaturuan. Kaya nagbiro ako kaninang umaga, kung sino po yung facilitator sa prayer, siya na din po yung magampan doon. Ay nagtawa-tawa sa akin po siya. Ang isa pong nakagalak po ba sa prayer, kahit po dalawa, nagapatuloy po. Kaya ang sarap ng mga palakpakan po natin ng Panginoon. Ang kasarap ng may mga kasama pong may edad po sa iglesia. Nung hindi po talagang sinadya ko na hindi po sumama muna, sabi ko magapalit na lang po ako ng sama dahil pag ako po'y nagbukas nung aking pong pag-join po sa kanila, ay kwentuhan po ako ni Tita Chita. Ay pag ako po'y nagkwento, pag ako po'y nagsalita, mawawala na ako sa aking pong pagbubulay-bulay po sa Panginoon. Ay kaya sinadya ko pong magpaiwan, pero nung sinilip ko po, dalawa, palitan lamang ng pananalangin. Si Tita Olive at saka si Nanay Chita, dalawa lamang po sila. Salamat po dahil kahit dalawa, nagapatuloy po sa pananalangin ng mga anak ng Panginoon. Sa Diyos po yung mayamang papuri sa kanila pong mga buhay. Kaya sabi ko sa kanila pong umaga, salamat po sa inyong mga late. Kayo po kahit late, nagbibigay kayo ng kagalakan na makita namin ang inyong mga mukha. Totoo naman po yun. Hindi parang, ko sila sa aking nasabi, kundi katotohanan po na nakapagbibigay po ng kagalakan sa atin pong buhay. Na sila po yung makasama natin. Kahit hindi po sila nagasalita, yung pong makita natin ang kanila pong mga muka, nagbibigay po sila ng kagalakan sa atin pong mga buhay. Mga kapatid sa Panginoon, pagakbang sa pinasiyahan. Mahalaga po, ito pong ginawa ni Ruth. Hindi lamang siya parang nag-isang tabi na lamang yung agawin ko. Hindi parang nagmukmuk na lamang siya na wala siyang agawin. Kundi siya po'y kumilos. Sabihin mo, sa iyong katabi kumilos ka. Ayaw ng Diyos ng tamad. Ito pong si Ruth ay, pansinin po niyo, kumilos po si Ruth. Siya po'y humakbang. Para po siya ay para silang mag-ina po ay silang magnanay ay mayroong makain. At nagatawa sa akin po si Pastor Rami dahil may nakita po ata sila parang papasay sa kasaysayan yung parang papasay niya ata kay Ruth na si Ruth ay, kaya napansin ni Busay, parang ang ganda ng kasuotan. Parang nakatakong yan. Di ko naman nakita yon. Kaya nakapagbigay pansin si Ruth kay Bus dahil doon sa magandang kasuotan. Mapapansin po natin dito, hindi na po inisip ni Ruth yung pong mga kahirapan. Ang kanya pong ginawa ay pagakbang doon sa kanyang pinagpasiyahan. Kahit mahirap, humakbang siya. Upang may pagpatuloy po nila yung buhay ng paglilingkod po nilang magnanay sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, ang sarap sigurong tingnan na yung pong yung umahayo, yung biyanan, manugang, umahayo para makapag-abot ng mga kaluluwa sa mga lugar po na Kaya nga sabi ko, kung hindi man, wala man tayo doon sa ganung area ng buhay, yung area naman yung pamilya natin, tinatarabaho natin, yung tinaisang pagakbang sa kalooban po ng atin pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, may ginawa. Si Ruth. May ginawa si Noemi, may ginawa si Ruth. Pinagsama yung kanilang ginawa na yon sa ilalim po ng presensya ng Diyos. Hindi po sa kanilang mga sariling gusto. Siguro kung sa kanilang gusto ay, kung kay Ruth lamang po siguro ay tika, dito na lamang ako. Humalik na rin siya sa kanya pong biyanan at magpaiwan na lang sa kanyang sariling lugar. Pero nakita niya ang isang malaking malasakit. Kung sino ang iyong magiging Diyos, yun ang aking magiging Diyos. Gawaran ako ng matinding parusa. Kung paintulutan na ako'y lumayo sa iyo, maliban na lamang kung tayo'y paglayuin ng kamatayan. Mga kapatid sa Panginoon, gaano yung paninindigan po nating tinatayuan? Maaring iba ito sa kasaysayan po natin pong napag-aralan. Maaring iba sa mga bisyo. Maaring ito doon, Lord, ayaw ko na, gusto ko nang tigilan po ito.
yung mga kahinaan na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Mga kapatid sa Panginoon, buhay ang atin pong Diyos. Kung paanong pinagpala po si Ruth, kung paanong sinamahan si Ruth, at sinamahan si Noemi ng Panginoon, pwede din samahan ng Diyos ang ating mga salinglay ngayon at magpakailanman. Mga kapatid sa Panginoon, grabe ang kanilang tinayuan nung mga panahong iyon. Pantatlo, madali lang po tayo. Natatanaw na pag-asa. Mga kapatid sa Panginoon, meron tayong natatanaw na pag-asa na galing po sa Diyos. Kahit po mahirap, naalala ko yung mga panahong parang naiwan na po kami ng aming pong naiwan na po kami ng aking pong magulang. Ay mahirap galing po doon sa bundok pa. At minsan ay may mga paninda ka mga gulay-gulay, ay hindi po katulad ngayon na pang nagtinda ka ng sari-saring gulay, nakilo na. Ay noon, yung kamuti po natumpok-tumpok at ang mura. Isang sako lang ay magkaano. Ngayon, magkano po ang tumpok? Ay, kamuti ng balingoy. Magkano po ang kilo ng balingoy ngayon? 40 pesos, mga nabili po. At ang isang 25. O may irong 40, merong po. Kung ano man siya, basta may presyo na. Ngayon. At ako'y nagataka. Ito po yung napagtaka ko. Kung sino pa yung mga nasa bukid-bukid, nabili ng gulay. Kung sino pa yung nabili, mga nasa may lupa, nabili ng balingoy, nabili po ng kamuti. Siguro pag nagtinda po ako ng kamuti dyan, may mabili po sa inyo. Doon sa Candelaria po, nandun lahat. Sa Sariaya, nandun po lahat ang nandun, napakaraming kamuti, napakaraming balingoy, lahat ng gulay, lahat ng meron po doon. Na laman lupa, ang dami po sa Sariaya. Kaya pag ako pinapunta, nagadala po ako ng minsan 2 bag na kamuti, nagapadala po ako dito sa Duyay. Kaya po, ayun yung isang nakapagtaka. Si Ruth hindi ganun po ang kanyang ginawa, umakbang si Ruth. Kaya si Ruth nakatanaw ng pag-asa sa presensya ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, ayaw ng Diyos ng tatamad-tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos ng tatamad-tamad. Kahit po sa lupa, kahit sa spiritual, ang gusto po ng Diyos ay mag-share-share din po ng kabutihan po ng Panginoon. At higit sa lahat, magpakita po ng halimbawa na galing po sa atin pong Panginoon. Sabi dito, sa Ruth chapter 2, verse 8, tingnan po natin. Sabi ng verse 8, nilapitan ni Boss si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang pagbawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Boss, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. 12, pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos." Ito yung nasabi ko po sa kanina na laging magdeklara ng blessing. "Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at nagpakalinga." Sumagot si Ruth, "Napakabuti ninyo sa akin. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Ako po ay isang hamak na alipin at di man lamang marapat ibilang na isa sa mga manggagawa ninyo." Mga kapatid sa Panginoon, natatanaw na pag-asa. Mula sa kawalan, mapansin po ninyo, nung kinausap ni Boss si Ruth, nagkaroon siya ng malaking pag-asa sa kanya pong puso. Yung ikaw ay mamulot ng pagkain tapos tinawag ka, ang yayahan kang kumain, ang laking bagay po nun.
Ano po? Kaya si Ruth ay nakatanaw ng pag-asa na galing sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, ano po, makikita po natin dito na itong buhay po ng mga taong ito, kahit po tayo, ano po, maging positibo tayo, lagi po yung mga paningin po natin, maging positibo po tayo sa pwedeng gawin ng atin pong Panginoon. Na kahit sa atin pong paglilingkod, ano po, may mga ano na, bakit, minsan may mga tanong po tayo sa atin pong mga kaisipan, bakit kung kailan pa ako nagalingkod sa Panginoon? May natin mga tanong, hanggang kailan? Lord, hanggang kailan pa madadanas ko yung mga ganitong sitwasyon na pinagdaraanan ko? Mga kapatid sa Panginoon, binibigyan tayo ng Diyos upang matanaw ang pag-asa na galing sa atin pong Panginoon. Huwag tayo agad masuko. Ano po, kahit ang ating mga mahal sa buhay, ano po, parang kakaiba doon sa landasin na gusto po nating daanan po nila. Mga kapatid po sa Panginoon, tayo pa din ang inaasahan po ng Panginoon na magbibigay ano po, ng malaking pag-asa para sa kanila. At panguling ano po, punto, sabi dito, maging mabuting halimbawa. Gaano ba nagiging mabuting halimbawa ang atin pong buhay? Ang sabi ng aklat ng Kawikaan, taas nga ang tatay, mga tatay, yan, maraming mga tatay. Ano po, ang sabi ng aklat ng Kawikaan, chapter 20, verse 7, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan o siya ang sinusundan. Kami palang mga tatay, ano po, na mga tinawag po ng Panginoon. At meron din pong mga nanay na tinawag po ng Panginoon. Ito po yung pagkakataon, ano po, na dapat po nating gamitin na yung lahat ng atin pong kakayanan. Ano po, kasi ang Diyos ang nagdisenyo kung bakit tayo po tinawag ng Diyos. Ang sabi dito, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Gawin na natin yung mga dapat nating gawin bilang mga ama. Ano po? Gawin na natin yung sa ating pong mga isip. Ano po? Sa tulong po ng Diyos. Gumawa tayo, maaaring pwedeng humakbang tayo doon sa yung pagising po natin ng umaga para dumulog sa pananalangin. Ano po? Mahalagang pundasyon po yun. Hindi natin parang naghahanap agad tayo ng resulta, pero wala po tayong inaakbangan pa. Ano po? Kaya mag-iwan tayo ng isang magandang halimbawa. Sa aklat ng Hebreo, chapter 11, basahin po ninyo, buong chapter, ang haba po noon. Ano po? At nag-iwan po sila ng kasaysayang, hindi malilimot kailanman. Kaya habang naisip ko po, salamat po na nakapagpapatuloy po yung gawain po ng mga tatay. Ako po mismo ay nagasabi ngayon pong umaga, palaguin pa po natin, palaguin pa ninyo, bawat isa po sa atin. Tayong mga tatay, palaguin pa natin. Hingi tayo ng mga ideya, na galing po sa Panginoon para mapagyaman po natin, yung gawain po ng mga tatay. At taunahin muna natin siyempre ay, kasi hindi tayo pwedeng magsulong ng magsulong, hindi ko naman nasabi pong masama, pero mas maganda, na yung atin pong pagakbang na gagawin ay tayo mismo yung nakakaranas po nito sa atin pong pamilya. Anong ibig kong sabihin? Kung ikaw po ay tatay at wala kang inagawa, ay tatay, gumising ka. Sa pagkakahimbing. Tayo po ay may malaking bahagi kami ng mga tatay na naandito ngayon pong umaga. Mayroon kaming malaking bahagi sa amin pong mga anak. Kung hindi pa nakakilala ang asawa, doon sa aklat po ng unang Pedro ba yun? Chapter 3, verse 5, yung mga sunod na talata. Na dahil doon sa mabuting halimbawa nung tatay nakakilala sa Panginoon. At yung nanay naman, dahil sa magandang halimbawa na hindi pa nakakilala ang kanyang asawa sa Panginoon, dahil sa magandang pinakita ng kanyang asawa, sila po'y nadala sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, habang inaano ko po ito, magkaroon talaga tayo ng isang malaking pasanin. Tayong mga tatay na tinawag po ng Panginoon sa paglilingkod po sa Panginoon, unahin po natin ang atin pong pamilya. Marami nating mga anak, binigyan tayo ng mga saling lahi po ng Diyos.
Di po natin alam ilan na ba sa saling lahi po ng atin pong mga lahi ang pinili po ang tinawag po ng atin pong Panginoon. Kaya magawa tayo ng iba't ibang mga kaparaanan, mga akbang, ano po na ito ay ayon sa kalooban po ng Panginoon. Ano ang atin pong ginagawa, tayo pong mga tatay? May mga ginagawa ba tayong hakbang para sa atin pong pamilya, para sila po ay nakakilala sa Panginoon? At aking nakita, akin ding natingnan, parang lamang ang nanay. Pag pinagparis mo kahit saan church, taas nga ang nanay ngayong umaga dito. Taas po ang nanay. Taas-taasan po ang kamay. Yan, nanay. Baba na po. Taas po ang tatay. O, kita mo? Halos parang wala pang 1/4 sa dami po ng nanay sa tatay. Ano po? Kaya kung tayong mga tatay ay hindi po magabigay ng mabuting halimbawa, ano yung pwede nating iwanan? Ano po? Sa atin pong mga mahal sa buhay. Kaya sabi ng aklat ng Hebreo, nag-iwan sila ng isang pamanang kailanman ay hindi malilimutan. Sipin mo, yung kay Cain at kay Abel, patay na yung nagsasalita pa. Yung mga halimbawa, si Enoch, kinuha na lamang po ng Diyos. Ang gandang mga halimbawa po nila. Iba-iba po yung kanilang karanasan sa paglilingkod. Yung iba po yung pinagputol-putol, nilagari ang kanilang katawan. Pero hindi po yun nakatigil pala, hindi po yun nakahadlang upang sila tumigil sa paglilingkod po sa Panginoon. Nagpatuloy po sila sa paglilingkod po sa Panginoon. At ang sabi ng kanyang salita, mag-iwan tayo ng pamana na kailanman ay hindi malilimutan. Alin po yun? Yun, yung pagkatakot po natin sa Panginoon. Nga kapatid sa Panginoon, maaaring ngayon hindi po natin nakikita. Pero nakatitiyak po tayo na kung tayo ay sinusundan po natin yung magandang halimbawa ng atin pong Panginoong Jesucristo, mag-iiwan din po tayo ng magandang halimbawa pagdating ng panahon. Sabi po ng aklat ng Kawikaan chapter tingnan nga po natin muna yung Kawikaan chapter 20 para makita po natin. Yan. Chapter 20 verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Kung yung mga tatay po, nilalakaran yung ayon po sa kalooban po ng Panginoon. At kung mayroon mang mga tatay na may mga kahinaan pa, mahalaga din po na ito dapat mga mapagtulong-tulungan po. Hindi para siraan po ang tatay. Mapagtulong-tulungan po ito para maidulog po sa pananalangin po sa Panginoon. Alam po natin na walang mahirap na bagay para sa Diyos. Maaaring hindi agad natin nakita. Kung ikaw yung nanay, na unang tinawag po ng Panginoon at may mga anak kang sumusunod sa Panginoon, may mga dalahin ka para sa iyong asawa, sa iyong mga anak, mahalaga na ito ay ilagay po sa paanan po ng Diyos. Dahil ang Diyos ang patuloy pong kakatagpo. At yung atin pong mga buhay ay pwedeng gamitin po ng Panginoon. Buksan natin po ang Kawikaan chapter 31. Yan. Dito po siguro ako magatapos ngayon pong umaga. Meron ditong huwarang may bahay. Salamat po sa inyong mga nanay na talaga pong ginagawa yung lahat po ng kakayanan. Para maisaayos po. Makikita po natin ilan na pong nagiging magandang halimbawa. Ang mga pamilya po natin. Pamilya po ni na Kuya Junior, naging magandang halimbawa sa kanya pong mga anak. Pamilya po ni natin sila. Dama ko din kung paano yung buhay po ni Ruth, ni Noemi na dinaanan, ayun din po yung buhay po ni na Ate Sela. Pero dahil sa pagsunod at paglilingkod po sa Panginoon, makita po natin na may mga nagsunuran natin po. At tayo mismo, ay nakaranas din po. Naranasan din natin ang kabutihan po ng Panginoon. Ngayon pa ba tayo mahinto? Sa atin pong pagpapatuloy po sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, una, ang sabi po dito ay pasiyan ng paninindigan, napakahalaga po na tayo po ay manindigan anuman yung sitwasyong atin pong mapagdaanan. Pagakbang sa pinasiyahan, kahit po may mga tingin natin na parang mahirap, ito'y ating lakaran sapagkat nakatitiyak po tayo na sasamahan tayo ng atin pong Panginoon. Pantatlo, sabi dito, natatanaw na pag-asa, sa presensya po ng Panginoon. At panguli ay ito ngang maging mabuting halimbawa.
Kaya sabi ko, ang hirap sa katotohanan po, ito po yung baka nanonood yung aking pong anak sa Maynila, si Doktora. Mahirap po walang asawa na kasama. Sinong damayin? Baka mayroong gustong tumasang kamay ng mga lalaki. Mahirap ang walang kasamang asawa. Ano po? Kasi magising ka dun sa umaga, ay may mainit ng tubig. Ano po, pag may kasama kang kung nagainit nga ng tubig, ay kung yung babae naman na na yung parang inabibi ng kanyang asawa, yung lalaki pala tanakilos, okay lang naman yun. Pero ba't ito nun? Yung tigasin. Tigasunod, naniniwala po ako na ang bawat isa po ay may pagpapasakop. Yung tunay na pagalangan sa mag-aasawa dahil yun po yung disenyo talaga ng Diyos. Kaya lagi ko pong nasabi, kapag tinalikdan ng bawat isa, kapag tinalikdan ng bawat isa yung disenyo ng Diyos, di ba yung disenyo ng Diyos sa mag-asawa, yung babae ay magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Yan, nandiyan si Nati, Joy. Si Kuya, ano nga pangalan ni Kuya? Sige, di ko matuwid. Yan. Pagpapasakop po sa isa't isa. Pag lumihis ka doon, ang sabi doon yung kanyang asawa ay napaka-importante na pasakop. Yung asawang lalaki ay, yung asawang babae magpapasakop sa lalaki. At ang tungkulin naman ng lalaki ay mahalin ang kanyang asawa. Ibig sabihin, pag hindi niya ito ginawa ng pagmamahal na galing po sa Panginoon, na yun ang itinuturo sa kanya ng Diyos, nalabag ka dun sa pamantayan ng Diyos. Kaya gumigiwang yung pagsasama ng mag-asawa. Yung akin pong napuntos po kanina, na andun po ako sa panahon po natin ngayon. May isa po akong tinatarabaho ngayon at hindi po ito pangkaraniwang trabaho. Ito po ay isang lingkod na po. Ginagamit sa isang ministeryo, na epektibo ang kanyang buhay sa paglilingkod, sa mga tao, sa paglilingkod po sa komunidad, sa simbahan, at ngayon pinakadanas ng pagbibig ng kanyang buhay. Mga kapatid sa Panginoon, kapag tinalikdan ang bawat isa, ulumiyis, kapag ikaw na asawang babae, hindi ka nagpasakop sa iyong asawang lalaki, mayroong magiging problema. Ganon din po yung lalaki. Pag hindi niya minahal ang kanyang asawang babae, mayroong magiging problema. Kaya idinisenyo ng Diyos para maging pagpapala ang atin pong buhay. Sa pamilya na binigay po sa atin po ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, maging magandang halimbawa ang atin pong buhay. Maaaring ikaw ay wala pang anak. May mga po sa gasan, na mga ilang taon na pong nagasama, wala pong anak. Sa Saranalin, ilang taon na po sila. Sila Ma'am Georgette, wala pa rin pong anak. Tulungan natin silang manalangin na magkaroon po ng Pero hindi nangangahulugan na kahit ikaw ay walang anak, ay hindi ka pwedeng magbigay ng magandang mabuting halimbawa sa mga taong ibinibigay sa iyo ng Diyos. Araw-araw, may ibinibigay ang Diyos sa buhay po natin. At ang gusto ng Panginoon, ang ating pong buhay ay maging magandang halimbawa sa mga taong inilagay po sa atin ng Diyos. Mag-iwan tayo ng isang kasaysayan ng sabi ng aklat ng Hebreo chapter 11 na kailanman ay hindi ito malilimutan. Gusto ko pong basahin po sa inyo. Kawikaan chapter 31 verse 10. Sabi dito, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alas ang kanyang halaga. Pero minsan yung po yung nadadaig po ng pag walang pera, na iba yung tsura ng muka. Kaya pag nag-evaluation si pastor, pag walang pira, hindi maintindihan ng gali. Ibig sabihin yung pala, isukatan lamang ng pera. Mga kapatid sa Panginoon, may pira at wala. Dapat hindi na naliliglig po yung atin pong pagsunod at atin pong pagsuko sa atin pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, mahirap ang sabi ng kanya salita. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, saganang pakinabang ang makakamit niya.
Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di, kasamaan. Bago pa, halimbawa, bago pang mag-asawa, ang ganda po ng tinginan pa niyan eh. Parang walang makitang banag na kagalit po, Parang lahat ng bagay ay maganda ang kita eh. Kahit wala, parang meron ay. Pero pag tumagal na, yung pagsasama? Sabi doon, kung dalisay, yung ginto at pilak ay sa apoy malalaman. Ugali ng tao ay makikilala mo sa gawa niya araw-araw. Hindi po tayo kakasal sa mag-asawa. Pero habang natagal, doon mo makikita. Yung tunay na kulay ng asawa mo. Noon sabi ko, parang hindi ko matanggap, alam po ng iglesia yan, parang hindi ko matanggap na ako po ay may asawa na. May anak na po akong 2. Parang ang ligaya ng pakiramdam kung ang kasama ko yung mga dalagat binata pa. Siguro dahil po doon sa, hindi naman talaga ako namuhay po ng matagal doon sa, kasi parang nag-asawa po ako 22. Si Mrs. po 20. Ay napasalang na din po ako sa responsibilidad sa pamilya. Pagkatapos, naging mabilis po. Kamatay lang po ng aming tatay. Ako naman ay bigla pong mag-asawa. Hindi ko po alam. Kaya nung ako po'y kinasal, ako po'y nag-aiyak. Hindi po ako nag-aiyak dahil dun sa kagalakan. Nag-aiyak po ako dahil dun sa takot. Paano ko apasanin yung responsibilidad ko? Kasi nung mga panahon yun, damang-dama ko po yung kahirapan. Paano ko aparanas po sa pamilya ko? Yung aparanas ko, yun yung napagdaanan ko. Yun din yung abigay ko sa pamilya ko. Yung napagdaanan ko nung mga panahong yun. Pero mga kapatid sa Panginoon, magkaiba yung ating kaisipan sa kaisipan po ng Diyos. Ang Diyos pwedeng gumamit ng iba't ibang mga tao para i-bless po tayo. Yung ako, sabi ko siyang kwatira yung aking kaya sabi po ng aking pong mga sabi po ng aking pong, yung kamag-anak ng aking pong asawa, sabi po nila, nung natingnan po ay natingnan ako mula pa hanggang kamag-anak na din ng Maring G at ni mga taga-Tugos. At ang sabi doon ay, akala ko yung aking pamangkin ay adalin sa bayan, sa bundok pala. Doon ko raw pala adalin sa bundok, yung kung Ay salamat po sa Panginoon, 20 taon na kami sa bayan, pero gusto ko pong umuwi din sa bundok. Alam po ninyo kung bakit? Gusto po niya akong tanungin kung bakit? Masarap ang buhay sa bukid. Payapa ang buhay sa bukid. Ang matutunugan mo po doon, ang maririnig mo doon, yung pagdating ng hapon, yung uni po ng mga ibon, na kahit wala silang ganong naimpok na pagkain, pero masaya pa rin ang kanilang mga pagtunog. Yung uni ng sa gilid, na matutulog kang maaga, pansinin po ninyo, sa bukid, matutulog kang maaga. Makagising kang maaga para sumamba ka sa Diyos. Sa bayan, baliktad po. Matutulog ka po ng late, magigising ka pa ng maaga. Baliktad lahat. Sa bundok wala kang kaisipin. Ay doon nga sa nilubot po na pinanggalingan ko ang akin pong sa bundok na top silk, yung pinagsamang tops at saka yung shampoo. Kaya top silk. Yun po yung buhay. Tapos limitasyon po yung ligo mo. Yung ligo mo, hindi ka kailangan araw-araw po magaligo. Dahil nga mabilang ka lang ng ilang limitasyon po. At yung pagkain mo, masaya na po yung pagkain. Pag nakakain ka ng karni pag Sabado, may lawak pa pong pansit yun, hindi puro. Mga kapatid sa Panginoon, kung ako po pamiliin, pansin po ninyo, si Pangulong Duterte, may bahay po yan sa bukid. Kaya lamang po, nandun na mas gusto po niya pumunta po doon sa isang tahimik na lugar. At pagtanda po natin, gano'n din tayo. Ayaw na natin guluhin yung ating pong mga isip sa marami pang mga, marami mga kaguluhan po. Ang sabi ng salita po ng Panginoon, isa lang aking masasabi, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ang tao lang ang nag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. Idinisin niyo pala tayo ng Diyos sa kabutihan
tayo lang ang nag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. At yung mga ano-anong mga bagay na yun yung nagpapagulo sa takbo po ng atin pong mga kaisipan. Mga kapatid sa Panginoon, isang matalino nga rin nagsabi, isa lang dapat ang gawin ng tao. Matakot siya sa Diyos, sundin niya yung kanyang mga utos, sapagkat ito yung buod ng katungkulan ng buhay ng tao. Ang buod pala ng katungkulan ng tao, ano po, magkaroon po tayo ng takot po sa Panginoon. Kasi yung pagkadisenyo ng Diyos sa atin, ano po, dinisenyo tayo ng Diyos sa kabutihan. Ang tao lang ang nag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. Sabi ng anak, sabi ng aklat ng Kawikaan, huwag mong guluhin ang iyong isip sa pagpapayaman sa mundong ito, sapagkat ang kayamanan ay simbilis ng agila sa paglipad niya sa kalawakan. Kaya masarap po ang maging meron tayong kakontentuhan sa ilalim po ng ating pong puso, sa harap po ng ating Diyos. Kung ano yung meron tayo, ano po, pasalamatan po natin sa Panginoon. Araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, pagising po natin sa umaga, pasalamatan natin ng Diyos. Ano po, merong pong yung nagapasakay po sa bangka, at pag nasakay po yung mga kabataan po natin sa Mindoro, natawagan ko po yun. Ay, meron po akong papasayro papuntang Mindoro, ba ilan ang libre? Ay, ganun po agad ang aking tanong. Ngayon po wala nang makapaglibre, patay na. Patay na po yung aking pong hinahingan po ng libre, papunta sa Mindoro. Yung parcel po ay patay na. Yung mga inatake po. Ang bata pa po, 54 pa lamang yung kanya pong edad. Mga kapatid sa Panginoon, ano po, napakahalaga po na yung buhay na binigay po sa atin ng atin pong Panginoon. Gusto ko lang pong maituloy muna sa inyo. Ano po, basahin ko na lang po bago tayo magtapos. Baka makakain na po ako ng maraming oras. Sabi dito, sa verse 14, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Ito po yung trabaho ng mga nanay, kaya dapat po ang nanay ay lagi nating, bigyan lagi sila po ng pagpaparangal. Bago po sumikat ang araw, inihahanda ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Ano po? Yung ibang naalala ko po ang testimony. Puro daming pagdating siguro ng araw, puro alaala na lang yung mapunta po sa atin. Naalala ko si Ate Josie. Noong mga panahon yun, may lahi ba si Ate Josie? Ayun. Ano po? Si Ate Joan. Sabi doon ay, yung parang, kinagisngan po baga natin dito, yung pag-aliw-aliw. Yung parang ay, alauna naman ay, kahit marami pong mga dapat tarabawin sa loob ng bahay ay mapunta muna doon sa isang lugar. Meron pa ba dito nun? Para yung pagpalipas oras, matayo. Noon ay tungit, ayawan ngayon. Sagot yung mga nagatungit kung anong kapalit. Noon ay tungit ay. Ano pa ba ang tawag? Paris-paris. Ano ngayon? Wala na. Napasagot ko, kala ko meron ay. Wala na sagot ay. Ano po? Marami pong inapagkaaliwan noon. At ang sabi ng Sister Josie ay, dali-dali siya. Ano po, nung mga panahong yun, testimony po niya, dali-dali siya dahil si Ate Sela, bahagi din nun eh, nakakita ko si Ate Sela. Hindi ko alam kung sino yung kalong nun. Ano po, yung nagapadidi ay walang pakialam kung may nakikita na yung karap. Tuloy ang tangay nung, totoo po yun, hindi ako nagabiro. Tuloy ang tangay nung anak doon sa didi. Tapos walang pakialam, tuloy ang halo nung mga taba. Ano po? Nung pinakita ng Panginoon, ano po kay Ate Josie, at binuksan ng Diyos, kasi ang halaga nung spiritual na pagbukas ng Panginoon sa atin pong buhay. Kaya yung mga nadirimlam pa, ano po, hilingin natin sa Panginoon, buksan talaga ng Panginoon. Kasi sabi ng Ate Josie ay hindi niya makita. Lagi niyang napagandaan yung baka may umupo sa kanya pong upuan. Gusto niya ay laging nasa oras po siya ng kanya pong pag-upo doon. Para po pinakita sa kanya po ng Panginoon nung mga panahon yun. Anak, ang daming hugasin. Anak, ang daming tayiin. Anak, ang daming mga dapat gawin sa loob ng tahanan. Maliban ang Panginoon ang magbukas ng espiritual na pangunawa. Hindi natin kayang tarukin ang kabutihan po ng Panginoon ginagawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Makikita po natin kasi ang gawain ng isang nanay ay punong-puno para bang, kasi may mga panahon din ako parang nagareklamo, nandito na sa bahay, hindi pa magawa yung mga ganyan. Kaya ako po ay yung trabaho po ng nanay, mahilig po ako. Alam po ng mga leader yan sa church,
ang trabaho ko po ay talaglinis po ng CR. Kahit hanggang ngayon, hindi ko po naiwanan yun. Kaninang umaga nga po, sabi ko, napansin ko, pag ang CR po yung mga 1 linggo na nagamit at hindi po naiwanan, ay nag-aiwan po ng bakas. Ano po? Kaya sabi ko, dun sa naliguan ko ay, parang magkaiba sa naliguan ko sa naliguan ng sa akin pong anak at sila na ay mga dalaga pa naman. Dapat po ay dun mapunta. Ano po? Dun sila mapunta ay. Dapat ay kahit saglit na ay nagalinis. Ano po? Kaya sabi ko bago ako umalis po, ang trabaho ko po ay yung aking pong pinagubaran, sabunin ko na para hindi na po trabaho ng aking pong wala palang trabaho yung aking asawa dahil wala. Ano po? Alinis ko na po doon. Ano po? At alinisan ko po yun. Kaya po, pag tinignan yung amin pong dalawa kasi ang CR, ay pag tinignan po yung magkaiba. Ano po? Pagdating ng 1 linggo, hindi mo nalinisan ay magkaiba po ng kulay. Kaya salamat po sa Panginoon, ang gusto ng Diyos ay maging magandang huwara ng atin pong mga buhay. Hindi lamang ang tatay. Kung ang tatay po at ang nanay ay magkatulungan sa loob po ng tahanan, nagiging magaan ang mga gawain po. Ano po? Sa loob at labas po ng mga ginagalawan po natin. Sabi ng verse 18, sa Kanya ay mahalaga ang bawat ginagawa hanggang ating gabi nakikitang nagtatyaga. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalaala, dumating man ang taginaw, pagkat sambayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kubrikama at damit na pinunglino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mayayaman. Ang galing po, pansinin po ninyo, ang ganda ng huwara ng kanya pong buhay at yun ang nais ng Panginoon sa iglesia at sa buhay po ng mananampalataya. Gumagawa rin siya ng iba pang mga kasuotan at ipinagbibili na sa mga ngalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba na bukas ay daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayan, mga nanay. Ano po? Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ibig sabihin, yung pagsunod sa Diyos ay pagdala ng pagsasamba sa Diyos. Ang pagsunod ng mga pamilya sa Panginoon, kung ikaw ay isang nanay na sumusunod sa Panginoon, ikaw ay nagdadala ng pagsamba ng iyong pamilya sa Diyos. Kaya maaaring hindi mo nakikita kung ikaw ay bata, hindi lamang tinurulaan dito doon sa nanay na kung yung ama ay, kung ang isang ama ay mamumuhay sa katuwiran, mapalad yung mga anak na siya po ang sinusundan. Sa mga anak naman na tinawag po ng Panginoon sa iglesyang ito o sa ibang iglesia, tayo ay hinihingan din ng Panginoon ng isang mabuting pagsunod at paggalang po sa atin pong mga magulang upang sa ganun. Yung ating ginagawa, hindi po para sa tao. Yung ginagawa natin ay para sa Diyos. Hindi natin alam na yung buhay ninyo mga kabataan, yung buhay po ng ilang mga kabataan na dinadala sa church ay sila po yung nagbukas para mabuksan ang pananampalataya sa pamilya o sa salinglaing binigay sa atin po ng atin pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, idinisenyo ng Diyos ang pamilya para tayo po. Maaring hindi tayo, sabi ko nga, habang naisip ko, maaring hindi tayo kasama. Yung tinanong ko ang pastor ko, ilang kayo? 11. Sabi ko yung 11 kaya, hindi ko naman po nasiraan. Lahat ba ang puso ay nasa misyon? Ayoko na pong sagutin yon. Lahat ba ang puso ay nasa misyon? Kung lahat, maganda. Pero kung ang gusto lang ay gala, at makapunta at makatanaw ng mga tanawin, alam naman ng Diyos yun ay, maganda sana kung ang puso talaga ay sa misyon at sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya pagpalain po ng Panginoon ang atin pong iglesia na pinaglagyan po sa atin ng atin pong Panginoon. At tapusin ko na po at accountin na naman po ito. Sabi dito sa 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. 29, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanya ay nakahigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kayawi ay pupurihin ng balana.
Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang hirap po, ang sabi ng kanyang mga talata sa Biblia, mahirap makakita ng mabuting asawa. Kaya sa mga may asawang lalaki, babae, mahalin po natin ang mga binigay sa atin ng atin pong Panginoon. At yung pagmamahal po natin na yun, na ibinibigay sa isa't isa, yun din po yung agamitin po ng Diyos sa atin pong pamilya. At pag ginamit po ng Panginoon ang atin pong pamilya, ating mga anak, ano po, magiging pagpapala po, ang buhay po nila, ang buhay po natin, ang buhay ng isa't isa, ano po, ay magiging piting kasangkapan po ng Diyos para makapag-akay po tayo at magdala ng mga kaluluwa sa paanan po ng atin pong Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, isang pinagpalang umaga sa atin pong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At tapos na po tayo ngayon pong umaga. Tayo po ay manalangin ngayon pong umaga. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayon pong umaga. Kung paano, Panginoon, ang kasaysayan po ng buhay po ni Ruth. Makikita po namin na puro kapigatian ang kasaysayan ng buhay po ng magmanugang na ito, Panginoon. Subalit hindi po naging hadlang ang kanilang pagsusuko po ng buhay, pagsunod sa inyo, upang sila ay makapagpatuloy sa isang napakagandang kasaysayan ng kanila pong buhay. Maraming Diyos, salamat po. Bless ninyo at pagpalain ang inyo pong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Purihin kayo at patuloy na magamit po namin ang kasaysayang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po ipiti ng umupo. Upo po muna tayo ngayon pong